Magical Arts mga beloved viewers and subscriber. Meron po tayo uling pick a card today ng Monday, no? Pwede po kayo uling mamili kung ano po yung gusto nyo, kung number 1, number 2, number 3, or number 4. Again, wag po kayong magmamadali. Kailangan pag-isipan nyo mabuti kung ano talaga ang gusto nyo sa apat na barahan. And then, pag kayo po ay may suliranin sa sakit at karamdaman na hindi gumagaling or kulam, barang, maaari nyo po akong i-direct message sa aking Facebook account, Maestro Ryan Comendador, para magkaroon po ng lunas ang inyong hindi maipaliwanag na karamdaman. Pero kung meron din kayong sakit na hindi gumagaling, parang ang tagal-tagal na nandyan pa rin, maaari din po kayong lumapit sa akin. Let's start! Pipili kayo kung 1, 2, 3, or 4. And then, para sa mga pumili ng number 1, ito po ang sinasabi ng number 1. Para naman, mas maging malinaw. Kaya lagi ko pong sinasabi na mamili po kayo ng number 1, number 2, number 3, number 4. So, para sa group 1, ang pumili ng group 1. Mga babala, ang pagtitiwala mo ng sobra at pagpapahintulot mo sa ibang tao sa iyong buhay ay magdadala sa iyo ng di ka nais-nais na resulta. Iwasan ang sobrang pagtitiwala. Ayan, so syempre kailangan natin talaga minsan, no, pwede tayong makipagkaibigan, pwede tayong sa tao, makipag-usap, pero yun lagi nating tatandaan, no, siguro ang pagtitiwala 30% lang. Lagi tayong magtitira ng mas mataas na persyento para sa sarili natin. Huwag magtitiwala ng sobra. Lalo na't hindi naman talaga natin kilala ng lubos ang pagkatao ng isang tao. Okay? Para naman sa pumili ng number 2, ito ang sinasabi ng number 2. Mga desisyon na hindi maging madali, subalit ang mga bagay na yon ang magiging daan tungo sa iyong tagumpay na titimasa mo sa ngayon or sa iyong sa hinaharap. Ibig sabihin yung mga desisyon mo na kumbaga parang nabigla ka sa iyong desisyon mo, hindi naging madali sa iyong lahat. Tapos parang talagang wala kang choice, no? So dahil nga sa mga biglaang desisyon na naging madali, ang mga bagay na yon ang magiging daan tungo sa tagumpay, no? Pero ibig sabihin, yung mga bagay na yan, tagumpay upang matamasa mo ang mga bagay. No, kung matamasa mo or matatamasa pa lang, no, alin man sa dalawa. Okay? Para naman sa group 3 na pumili ng group 3, eto ang inyong card na pinili. Kailangan mong gumawa ng pangmatagalang plano sa panahon na ito upang magbunga ito ng tagumpay. Ang nakaraan ay nakaraan na. Tuunan ng pansin ang kinabukasan. Kasi may mga pagkakataon tayo, no? Halimbawa sa ibang tao, yung parang naapektuhan sila ng mga pangyayari sa nakaraan. Yung parang ayaw nilang lumaban dahil parang nakakaramdam na sila ng pagod. Lagi nilang naiisip yung mga nangyari na baka ganun uli ang mangyari. So, ibig sabihin, kalimutan nyo na yon, mag-move on, no? Ang harapin niyo ay ito yung panahon na to, at magkakaroon din naman ito ng resulta. Basta kalimutan nyo kung anong nangyari mula sa mga nakaraan na hindi maganda, na hindi mo nais na talagang hindi mo nagustuhan. Okay, para naman sa pumili ng number 4. Ayan yung number 4. Sa panahon ng patuloy mong pakikipaglaban, ito ang panahon upang ito ay itigil at bigyan ng kapahingahan ang iyong sarili. Gawin mo ng mga bagay na ito at darating ang kasagutan sa iyong problema. Kumapit ka lang dahil ang hinaharap at ang kinabukasan ay hindi laging madilim. Tama yun. So kahit anumang problema ang ating ma-encountered, hindi naman talaga na laging ganun na lang ang mundo, kasi bilog ang mundo minsan nasa ibabaw tayo, minsan nasa taas. So kumapit ka lang, huwag kang susuko. Siyempre samahan mo ng prayers, di ba? Prayers is number 1 tools na bagay na para mapagtagumpayan natin ang bawat na bagay na nangyayari na hindi maganda sa ating buhay. Okay?
Maraming salamat po. Ito po si Maestro Ryan Comendador, ang Feng Shui, Psychic and Faith Healer Consultant. Maraming salamat po. Ay, remind ko lang po ha, pag naka 10,000 subscriber tayo, magkakaroon po tayo ng online hula at saka free flying healing. Kapag nakapag 10,000 subscriber tayo, maraming salamat.